Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, The Eton Squad. My name is Addie. So for today's video ay ang mga travel requirements for arrival and departure para sa mga former Filipinos para sa buwan ng Hunyo 2025. Details coming right up. So, panibagong buwan na naman kabayan, i-update natin ang mga travel requirements para sa ating mga kababayang former Filipinos for arrival and departure process para sa buwang ito. Unahin na natin ang inyong mga valid passport. Yes, as a former Filipino, you are a holder of a foreign passport. So, nag-a-apply yung 6 months rule. Importante talaga na i-check ang ating mga pasaporte bago pa man mag-book ng ticket kung nasa validity period pa ba. Dapat 6 months or more. Kasi kung less than 6 months na yan, kabayan, grounds for denied boarding yan ng mga airlines. So, medyo strict sila pagdating dyan sa mga foreign passport holders. So, i-check ng maigi kung valid pa ba ang inyong mga pasaporte bago mag-book ng flight. Next is yung plane ticket. Importante din ito kasi hindi ka naman makakaalis kung wala kang plane ticket. Ang plane ticket para sa mga former Filipino, may mga perks. Kasi, technically, you can travel to the Philippines on a one-way ticket. Ang dami nang nagpatunay niyan as a former Filipino. May mga hihingiin lang silang mga proof that you are a former Filipino. Kasi ang nangyayari, kapag nagsascan yan sila ng iyong mga pasaporte, especially if you are traveling on a one-way ticket, on a foreign passport, magpa-pop up yung mga travel requirements. Yung iba, hinihinga ng visa, especially if your return date is more than 30 days. So, you have to show proof. Ito ang mga sumusunod. Kahit isa lang nito, hindi naman kailangan lahat. Pero kung kagaya nyo ako, na medyo paranoid pagdating sa mga travel requirements, I bring everything just to make sure na walang hassle during travel. So, ang pinakauna is yung old Philippine passport ninyo. Kung hindi nyo pa ito sinurrender during your naturalization, pwede nyo itong gamitin as proof. Pwede din ang inyong mga Philippine birth certificate. Kung wala na kayong kopya, meron na po online. Pwede na kayong mag-request to get a copy of your Philippine birth certificate from PSA, formerly NSO. Tapos, yung balikbayan stamp. Kung pabalik-balik na kayo ng Pilipinas, andun na yung balikbayan stamp for balikbayan privilege program, enough proof na din iyon. So, yun lang yun, kabayan. Kung hindi mo talaga alam kung kailan yung balik mo abroad at one-way ticket lang yung binili ninyo, just prepare for the proof para walang hassle during check-in process. Entry visa. Hindi lahat ng mga former Filipino ay visa-free to the Philippines. Unfortunately, yung mga nag-naturalized sa mga visa-required countries, kailangan nyo mag-apply ng entry visa sa pinakamalapit na Philippine Consulate or Philippine Embassy sa inyong mga area. Pwede nyo yang i-check kung yung country of your naturalization is part of the visa-required countries to the Philippines. Kasi kung wala kang visa, hindi ka talaga papapasukin. Para naman doon sa mga nationals of visa-free countries, under Executive Order 408, yung balikbayan visa or yung tinatawag na balikbayan program, you guys will receive it during arrival into the Philippines. Yung sa immigration process ninyo. Tatatakan ng inyong mga pasaporte ng 1-year visa. Libre yun. Wala po yung bayad. E-travel. Yes. Required pa rin ang e-travel para sa buwang ito kasi wala pa naman silang announcement na tatanggalin. Yes, they did post a heads up na eventually they will remove e-travel kasi may niluluto na silang bagong protocol na naman on your arrival and departure process. But that's not until September. So until then, e-travel is still required. So, inbound travelers to the Philippines, required lahat yun, whether you're a foreign passport or a Philippine passport. Walang exempted. So you should register with e-travel within 3 days
before you depart. So, 3 days man yan, within 2 days, or on the day of your departure, pwede kang magrehistro sa e-travel. Yung QR code, pwede nyo yung i-print. Huwag nyo pong iwala kasi kailangan yung i-scan before you exit the airport. For those of you who are using e-travel for the first time, kailangan po mag-create kayo ng account. Simple lang naman mag-create ng account. So, you create your account, then you register with e-travel. For departure naman, para sa mga foreign passport holders, hindi na po required ang e-travel kasi para lang ito sa mga Philippine passport holders. Madami na din tayong mga kababayan na nagpapatunay niyan na hindi required ang e-travel when departing ha. Yung departure lang po. Sa arrival, required pa rin ang e-travel. Doon sa mga kababayan nating bumabiyahe with their foreign spouse, yung balikbayan program na i-extend po yun sa inyong immediate family, yung foreign spouse and foreign kids. For as long as you guys are traveling together, and most importantly, you guys are processed together during immigration. So, makaka-avail din sila ng balikbayan visa, yung balikbayan program. Matatatakan din ang kanilang mga pasaporte ng 1-year visa. I-prepare nyo lang ang yung mga proof of filiation. Kung sakaling hanapin, mas maigi na yung handa ka na hinanap nila, meron ka, kaysa wala yung dokumento at hinanapan ka. So, proof of filiation, if you are traveling with your foreign spouse, that's your marriage certificate at birth certificate naman kung kasama ang mga foreign kids. Travel tax, ito lang po ay mag-a-apply kung nag-more than 1 year kayo sa Pilipinas. 1 year and up. So, nakakuha kayo ng 1-year visa upon arrival, pero yung stay nyo sa Philippines is 5 months lang, you are not required to pay for travel tax. 1 year and up yung duration of stay sa Pilipinas. Kung isa kayo doon sa magbabayad ng travel tax, pwede naman online, pwede din sa airport kasi may mga counters naman sila doon. Travel insurance, this is optional. So, nasa sa inyo yon kung kaya pang isingit sa budget, I highly suggest it. So, insurance are important in cases of emergencies sa Pilipinas. Siguraduhin nyo lang na yung insurance na kinukuha ninyo ay magagamit nyo dito sa Pilipinas kasi may mga travel insurance na hindi siya pwede overseas. Yung exit clearance naman, hindi siya nag-a-apply doon sa mga admitted on balikbayan program, yung natatakan ng 1-year visa. Unless nagstay kayo sa Pilipinas more than 1 year. Yung nagamit nyo na yung 1-year visa, tapos pumunta kayo ng Bureau of Immigration for visa extension. Nag-a-apply ang exit clearance to balikbayan privileged travelers kung ang stay nyo sa Pilipinas is 18 months. So, that's 1.5 years. Kasi may mga kababayan tayong nagko-comment sa ating mga video updates na nagstay sila for that span of time in the Philippines at ni-require sila ng exit clearance. If it's below 1 year, hindi po yun nag-a-apply. Kung ginamit nyo talaga yung whole duration of 1 year balikbayan visa, hindi pa rin ito nag-a-apply. Tinanong natin yan sa Bureau of Immigration at nag-reply din sila on the same manner na yes, exempted ang mga travelers who were admitted on balikbayan program. So, tandaan ninyo, kung 1.5 years kayong nagstay, yung nag-apply na kayo ng visa extension kasi nagamit nyo na ang 1 year, mag-a-apply ng exit. Sinesecure ito sa mga Bureau of Immigration offices. So, ito na lang ang mga travel requirements para sa ating mga kababayang former Filipino. This is for arrival and departure process for the month of June 2025. So, this is the latest. Thank you guys so much for watching. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-comment sa video ito at sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya. Muli kabayan, ako'y nagpapasalamat at naway ang inyong biyaheng papuntang Pilipinas man or paalis ay maging smooth, hassle-free at stress-free. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na travel update. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.